Hello po mga kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel. Dito tayo ngayon sa sentro, maglalakad-lakad. Sama natin si Ryan. At ayun, mga kasama natin. Dito tayo ngayon sa sa isang kainan po na pinapasukan ni Danica. Tara. So nagtatrabaho na po si Danica. At sakto, magbe-break time na siya. Sama natin si David. With David Vlogs. Hello bro. Asan na yung beneficiary? Ay, ayun o. Ryan, pakita mo yung natin, beneficiary. Siya ba yan? Siya ba yan? Ah. Dito tayo kumain. Granel, shout out. Kasi yan. Kasama natin ang K-Boys. Grabe, K-Boys on mission kami. Sinong sila? Si Ian, sino kasama niya? Si Norman. So, si Danica, mamaya busy pa eh. Dito tayo kumain. Tama, di pa ako kumakain. Dito tayo sa Order ka na, bro. Punta ko talaga order. Doon na lang. Interview mo yung beneficiary ko. Oo nga no. Nagtatrabaho pa siya. Order! Gulat ka no? Order! Hindi mo alam yung sasagot mo, bro. Sumpa kasi ako, bro. Ayaw nga pala kakakain. Alamin ko na, kumain na ako. Si David na lang. Kumain ka na? Hindi ba? Kakain ka? Bro, pwede naman. Kain tayo. Kain tayo nila Ryan. Dito tayo mag-lunch kasi sakto alauna na pala. Bro, sipag yung beneficiary mo bro. Medyo mo, Ryan. Grabe, ang bilis niya magsulat, no? Hardworking siya. Hardworking student yan, bro. Mabinians. Second year ngayon pasukan. Criminology. May criminology pala. Sa magang. Grabe, hindi niya tayo nakikita, no? Ganun pala siya ka-focus sa trabaho. Grabe. Mawala to sila bro, interact sa Bawal makipag-usap? So, paano tayo order? Pwede naman. Sa order ka. yung outside business namin. Bawal outside yung hindi kasama sa trabaho niya. Yun nila yun. Then, nagpaalam naman ako. Nagpaalam naman po ako dito mga kalingap kay Danica kung pwede siyang ma-vlog sa trabaho niya at okay naman daw. Pero, syempre, hindi na sa oras ang trabaho niya. Mag-out na yan si Danica. Sakto lang na na-check po niya. Ayun o. Hi ka naman. Oh, tama na, baka matanggal sa trabaho si Danica. Kasi oras pa ng trabaho niya. Ay, order na tayo, bro. Order na bro. Pwede mag-order? Pwede po. Bro, ano po ang specialty niyo dito? Sa roasted binalot po. Roasted binalot. Ito. Binalot. Sige, sa akin. Gusto ko na... bro, kahit mag-drinks ka na lang. Ginumis. May ginumis kayo? Sorbets po. Meron po. Meron? Available yun? Buko tsaka sweet corn. Ano? Buko tsaka sweet corn. Mas matagal ka na nag-work dito, no? 4 months. Kaya mas marami na siyang alam niyo na yung mga stocks, no? Shake, meron ka siya. Meron sir. Pero ang available lang po, buko shake, apple shake, tsaka banana shake. Buko shake na lang siguro. Ikaw na yung gusto Isang mo? buko shake po. Pork, chicken adobo. Pork, chicken, adobo available. Bro, sisig na lang sa. DC. Binalot yan. Ano sa'yo, bro? Buko shake lang ako, bro. Nakuha mo? Kasi nauna lang ako kumain. Wala pa si Ian eh. Mamaya na lang pagdating nila. Dine-in yan. Nag-lunch. Saan ka nagla-lunch? Nauwi po. Di order ka na ng sayo. Tapos sabay-sabay tayo doon. Di ba mag-break ka na? Opo, 1. Magkano ka na? Dagdag mo na yung order mo dyan. Tapos, ano na lang sa akin? Ano lang, adobo din. Bro, si ate din daw. Bali dalawang adobo. Ryan, nag-lunch ka na, di ba? Kaya ate na lang sa'yo. Bali yung order ko, isang buko shake, dalawang adobo, isang sisig, tas yung roasted po yun. Yung sa'yo. Okay. Yun. Magkano lahat? Ito po ang Aldinos, no? Matagal na to, bro, no? Oo. Sobrang tagal Sikat na. ito sa mga binalot na Nakita niyo ba't binalot? Kasi binalot siya sa dahon ng saging. Mamaya natin interview si Danica.
Ayun mga kalingap, nauna na pala si Ian dito at si Norman. Yun, tingnan natin kung gaano sila ka-focus, kung kaya nila mag ano, habang naglalaro. I-vlog natin si Ian kung kaya niya tayong pansinin. Kaya mo multitasking. Kaya mo ba mag-multitasking? Anong mas mahalaga? Norman, shoutout ka naman dito. Shoutout po. Dito meetingin bro. Dito may tingin. Shoutout kasi ako. Sige lang, Shoutout po. ginugulo ka lang kayo. Yan na po si Danica. Sabayan natin kumain si Danica. Kasama ang K-Boys. Norman, kilala mo ba? Pakilala kita. Sige. So Danica, until what time ang break time mo? Ano po, 1 to 3. So ano, 2 hours? Sige, mamaya na tayo mag-usap. Kain ka muna. Kain na muna tayo, bro. Papakilala natin yung mga kasama ko. Sige bro. Makikilala mo mga sakalam, Danica, ng Kalingap. Kainan. Sa kainan. Sige na bro, kain na kayo. Salamat bro. Kain ka na ni Danica. Dali lang, kain ka lang ha. Kain ka na. Huwag ka maya. Huwag ka maya kay Norman. Kilala mo na ba si Norman? Hindi pa. Kabilang doon dito. Okay lang yun. Kilala mo na si Norman dati ka. Anong favorite mo dito, Danica, sa ano? Sa Albinos? Anong favorite mo? Roasted po. Roasted? Ano, mali ako ng order. Bicol Express to, bro. Kadalasan tama ka eh, no? Di ako sanay na mali ako. Pag nagano na ako, Parang kulang ah. Parang kailangan ko pa mag-order pa. suburan ko subula. So tapos na po ang break time. Hindi, tapos na palang kumain si Danica at ngayon meron pa siyang mahigit 2 oras. Ano ang mga ginagawa mo, Danica, pag break time mo? Ang ginagawa ko po, pakaka-break ko, umuwi na lang po ako kasi ang tagal naman po ng 2 oras kung dito lang po ako mag-aantay. Bakit ano? Ang tagal ng break niya. Di ba kadalasan sa mga trabaho pag nag-break 15 minutes, 1 oras. Kasi ang ano po dito, may tinatawag po kaming rush hour. Okay. Kumbaga, ang rush hour po simula 10 or hanggang 12 po or 1. Tapos pag 2 to 3, Patay yung oras. opo. So parang unpaid yun. Opo. Hindi siya Ay, hindi bayad. naman. Opo. Break, yun yung ginagawang break po. Oo. Kaya Kaya, pala, tapos balik po ng hapon mga 6 kasi yun po yung ano, malakas Marami na ng po. tao. Rush hour na po yun. Ulit. ba't ka ano, umuwi? Malayo-layo ang bahay niyo dito, di ba? Ano, Di ba sayang sa pagod, sa pamasahe? sa lola ko po ako na uwi sa Alawihaw po para ano, para less po yung imbes na magbili pa ako ng pagkain ko dito, ipamasahe ko na lang po. 15 lang po kasi ang pamasahe doon, Ay, oo. pa-uwi. Tapos pabalik, 15 lang po sa Multica. Mas tipid, no? Tapos nakapagpahinga ka pa doon. Apo. Okay. Paano ka nagsimula dito, Danica? Kwento mo kung paano ka napasok dito at bakit ka nagtrabaho? Yung pagpunta niyo po nun sa ano po, baga sa palengke nung last, naisipan ko po na ano, mag part-time mo muna bago mag ano, pasukan kasi mahaba din po yung ano namin, bakasyon. Kaya sabi ko mahanap muna po ako ng trabaho para dagdag ano din po. Tapos nag-ikot po ako dito sa sentro, may dala pa akong resume kung saan ako may makitang hiring, pinapasahan ko na lang po para baka sakali kung saan may mag-text, kung alin yung mag-text, yun na napapasok. Talaga nag-apply ka? Apo. Talaga. So wala kang kakilala dito? Wala po. Wala nagpasok sa'yo? Wala po. Nagpasa ka lang ng resume? Ganun lang tapos- din po yung ginawa ko nung pumasok po ako sa HP. Oo nga pala. Nagsarili lang din po ako. Tapos ngayon, kamusta naman dito? Full-time ka dito? Ngayon, full-time mo? Opo. Anong oras ang pasok mo niya? Or ilang oras ang pasok mo dito? Ang pasok ko po kapag ang schedule ko ay pang mid, ang pasok ko po is 10, dapat na andito na po ako. Tas ang break ko is 1 to 3. 2 hours lang po yun. Tas balik naman ako ng 3. Tapos ang out ko na po niya na panggabi is 8 p.m. po. Tas Okay. kapag closing naman po ang schedule ko, adjust lang po 11. Ang out ko na po noon ay 11. Pa 11 na po kasi ano pa gabi po na. ako. Buti Ma-compute pa po. Buti nakakasakay ka pa pauwi. May nasasakyan ka pa? Meron pa naman po. Mm. Tricycle.
So, nagtrabaho. Ilang araw ka na dito, Danica, pumapasok? Bali pa 6 days na po ngayon. Mag-isang linggo na. Kailan ang off mo? Kahapon po. May 1 day off ka? Opo. Okay. Kamusta naman ang pagtatrabaho dito? Kanina nagkakahera ka? Yun talaga Counter lang po ako. counter ka, take orders lang. Opo, take over. Yun lang talaga ang position mo dito, hindi ka Opo. nag-serve, hindi ka nag-serve. Hindi naman. So buong chef mo, doon ka lang? Opo, doon lang po. Kamusta naman, di ka naman nahihirapan? Lalo na pag maraming tao, pag rush hour. Di Medyo nahihirapan po ako kasi mas mas mahirap po ang food industry po baga ang daming mga bawal lalo na mahigpit sa pagkain kasi pagkain po yung Hygiene. Opo. Dapat. Tapos yung mga orders dapat maging ka sa mga orders na binibigay mo at nare-receive mo kasi once na magkamali ka po automatic kaltas po yung sa sahod mo. Madideduct yun sa Kasi ikaw nagtitake ng order. Opo. So kung mali yung ma-serve sa kanila, kayo may kasalanan. Tapos yung pagbibigay ng resibo, tamang discount. Grabe, mahirap din no? Kasi sa inyo din na nakasalalay no? Yung Lalo na po sa akin kasi di pa naman po ako nang hasa sa ganyang pagka-counter yung mga discount. Di pa naman nangyayari sa yan. May nangyari Ay na. meron na po yung yung sa juice po. Isang juice lang naman po yun. Ano nangyari? Dalawang po yung na-serve kasi na-erase ko naman po yung number 2 na nasulat ko kasi nagbago yung customer ng order. Nabago ko po na 1 tapos mas nakita po nilang 2 yung order. So dalawa yung serve. Apo, na-charge po akong 70. Talagang charge ka agad sa inyo, no? Kahit bago lang. So dapat talaga, hindi ka pwedeng lutang. Opo. Dapat attentive ka sa bawat minuto, no? Lalo na pag maraming tao. Pero enjoy naman. Enjoy naman po kasi panibagong experience na naman. Di ka ba na mag-aaral ngayon, Danica, or tuloy pa rin naman ang pag-aaral mo? Tuloy pa naman po, basta sabi ni mama hanggat kaya daw po. Okay. Enroll ka na ba? Hindi po po. Hindi pa? Ba't di ka pa nag-enroll? Kasi ngayong July pa lang po, July 18 po yata or 17. Mag-enrollment pa lang. Pasukan nyo, August 18 yata. tagal pa pala. So habang wala pang pasok, mag-work ka muna dito. Pero kung may pasok ka na, mag-work ka pa rin or hindi na? Pag-enroll ko po kasi makikita ko na po yung schedule ko gaya nung pag-enroll ko nung first year, nakikita na po agad yung schedule. Tapos pag hindi naman po conflict yung schedule ko dito saka sa school, papatuloy ko po. Okay. Kung kaya ng oras, pwede rin dito yon mag-part-time ka. Paano yung pagtitinda nyo sa palengke? Si mama mo nalang nagbabantay Opo. doon? Kamusta naman? Okay naman po, kaya lang di nga po yung naiwasan yung ganong sistema, yung may mahina, may malakas, natural pa din. Parte na talaga siya ng negosyo. So medyo mahina pa rin ngayon ang gulay. Yung bahay nyo kamusta? Tuloy pa rin ba yung pagbebenta nyo sa bahay nyo? Opo, lang po si mama ng pwede naming malipatan para kung may buyer po, mas madali po kami Pero yung lupa na sinasabi nyo binigay sa inyo, nandun na yun? Opo, kaso hindi pa po kami nakakaano doon kasi may kailangan pa pong ayusin doon gaya yung kasulatan po baga na sa amin po talaga. Ano ulit yung lupa? Bigay yun ng Opo, gobyerno? ng po ni Mayora. Yung Mayora po namin. So kailan nyo makukuha na katunayan or kasulatan na sa inyo na lupa? Hindi ko lang po na kala mama Wala pa. kasi sila po yung nag-aasikaso. Kasi kaya ako may kasama dito. Kasi nga tungkol doon na, di ba, pag binenta nyo ng bahay nyo, magpapagawa kayo ng bahay. Opo. Ito kasi si Ian, investor yan. Gusto ko sanang ipakilala sa'yo bilang makakatulong sa susunod kung maging pabahay project kita. Kasi mabait talaga yan, di ba? Mukha siyang mayor, mukhang politika, di ba? Nagsubok yan magpolitika pero mas gusto niya maging investor na lang. Bro, pakilala ka nga bro kay Danica. Ano nga pala Danica, ako si Ian, Engineer Ian. And isa akong engineer. Makagraduate ko sa engineer ako, gumagawa kami ng mga building sa Manila. And nag-aral din ako ng law. And isa din akong lawyer.
So nagbibiro-biro lang ako kanina pero syempre ayoko naman syempre brag out kung ano yung mga ano natin achievement sa buhay. Isa akong lawyer and isa rin akong accountant. And ngayon, ito, sinasamahan ko sila, si Dan kasi meron siyang inaano sa akin na buong business. So yung pinaka-latest kong ginagawa ngayon is business and nag-invest ako sa mga projects na ginagawa. So ano dito natin? Kasi bro, naisip ko kunyari kung papatayuan ko papagawa ko ng bahay sila Danny Kasan sa lupa. Yung pagbebentahan nila sana ang gusto ko ikaw ang bumili ng binebenta nilang bahay. Nagbebenta ka ng bahay? Yung bahay nila kasi sila medyo lubog sa utang. Gawa doon po sa inutang na pampagawa doon sa bahay. Tapos hindi na po siya consistent na nababayaran simula pa po nung mga nakaraang taon hanggang sa naglaki po. So yung pinagawa niyong bahay is utang nyo rin? Opo. So kaya ang plano niyo ibenta niyo yung bahay? Opo, para yung utang po namin, yung kalahati ibabayad na po. Tapos yung matitira, yun po yung gagawing parang gastos po namin sa panibagong bahay kahit simple lang po sana para mabayaran po namin yung utang. Saan ba yung bahay niyo ba is nakasangla? Hindi naman po. Sinisingil lang sila bro kasi yun nga yung pinag-utangan Opo. nila. Ang pinag-utangan niyo naman is tao lang? Hindi po, po siya. Company, lending company? Cooperative po sa Talisay. Tamuko Cooperative. Sa Talisay po. Pero hindi na, yung lupa, yung bahay sa inyo pa rin? Opo. So magkano nyo balak ibenta yung Hindi ko lang po na kay mama kung magkano po yung... Pero ikaw, baka may estimate ka kung magkano mo may benta at baka mapag-usapan natin. Kasi willing ako mag-invest dyan sa San Vicente. Siguro po ang po sa akin nun ni mama, 300 to 400 daw po. 300 to 400? Mura lang. So okay lang ba kung bilhin ko to ng 1 million? Okay lang ba yun sa'yo? Hindi ko po. Baka mabigla bro. Discuss muna natin. Discuss muna natin. Kasi advance siya mag-isip. Alam mo yung 1 million na yun, yung 600,000 doon, allotted na yun sa may naisip na siyang pwedeng maging pagkakakitaan doon sa bibili niya. No bro? So kaya 1 million yung offer mo. Pero bago yan, pakilala ko muna iba ko kasama. Si Kuya Nel, din siya, accountant and lawyer. Ito si Norman, kasamahan ni Ian. Alalay ko. Assistant engineer. Ayun, assistant engineer. And assistant. Vice President. Assistant niya. And si Kuya David. Hello po. Teacher, may sariling school. David. May school kami dyan sa Alasdaso. Yes, Paris. At si Ryan. So ngayon, ang gusto ko lang i-discuss kay Brother Ian is yung pagbili ng bahay nyo. Papayag ka ba kung sakaling bibili niya ng 1 million? Pero syempre, may mga kondisyon yun. Pero 300,000 final na yun. Yung 300,000. To 400 daw po, sabi ni mama. Yun lang po yung Hindi mo na ba titignan yung location bro bago ka mag-offer? Baka mamaya hindi mo magustuhan. Alam mo sa'yo looban. Tanong ko lang, ilang punong, may mga nakatanim na puno? Saan po? Doon sa bahay niyo may mga nakatanim na puno? Wala naman po. Kasi ako, mahilig ako sa mga puno. Sa sa kabilang kalsada po, meron mga puno. Puno ng nyog. Sinatawanan ako bro. Nakawala yung pagka-professional ko dito. Bakit mo tinawanan kung tinatawa ka sa puno? Wala akong... Nakakalikasan kasi siya. Kasi mulawin. Hindi ko sa Nakakalikasan kasi yan. Hindi pa ba naniniwala sa mga suot ng ginto? Wala pa ba? Nagdududa ka ba? hindi naman sa pagkamayabang ito is 25 grams na gold. 75k yata. 75k. Kasi ito tawag doon? 6 digits yan bro. 6 digits to. 6 digits ito. Kasi itong mga pearl na to galing pa to sa Osaka, Japan. Big harvest pa yan. Yapos na ba nito? Hindi naman sa pagmamayabang. Bro, parang nakikita ko ginajudge ka ni Danny ka. Judge mo na ako. Hindi. Ano man naisip mo? Tingnan mo tatak natin. Hindi. Nagbibiro ka lang namin. Pero talaga, willing ako mag-invest sa Sayag ba kayo? Pero ngayon nga, may kondisyon. Bawat, kunyari, may mga kailangan din kayong gawin para bilhin ni Ian yung lupa niyo.
Sa tingin ko po kasi yun din po ang kailangan namin, mabenta yung bahay. Kung may condition po, syempre makakatulong din po siya sa amin kasi mabibili na yung bahay. Tapos yung condition niya po, gagawin din po namin. Pwede. Gano'n mo ka gusto? Gano'n mo ka gusto na mabenta yung bahay mo? 100% po para hindi na tumaas yung bayaran namin. Kasi pag di po yung nabayaran, ang ano po doon, maiilit yung bahay. Yun na po yung kapalit na bayad. Kung babayaran niyo yung utang niyo, magkano ba yun? Babayaran po ng cash. Oo. 200,000 po yun. 200,000. So, bali kung nag-i-interest ba? May interest ba yun? Opo. Lalo na hindi naman po si mama nakakapaghulog. So, ang pala, as soon as possible. Yung location nyo ba, gilid lang ng daan? Opo. Tabing kalsada lang. Tabing kalsada lang. Saan nga, banda? San Vicente? San Vicente po, bago elementary, may po dun, welcome Kabanbanan. Dalawa po kasi ang welcome dun. Ilang square meters? Hindi ko lang po. 10 by 10 po ata yun. Di 100. Malaki din, malaki. Malaki din po kasi hindi naman po namin sinakop bahayan yung natitira. May Parang space 100 pa siya naman. po. 100. Pero, yung bahay. kasi si Ian marami na siya ngayong lupain, properties. Hindi ko alam kung interesado pa siya. Pero trinay ko lang naman isama siya. Kung sakali makatulong. Okay lang ba sa'yo kung hindi siya pumayag sa inaalok natin? Okay lang naman. Wala namang masama. Opo. Ano ba ang impression mo kay Ian? Kung titignan mo siya anong first impression mo sa kanya? Joker lang. Parang kanina po kasi palabiro siya tapos di ko po alam kung seryoso po yung sinasabi niya. Hindi mo alam. Kasi yan. Kumbaga, sinasadya ko yan na kumbaga, kapag magpatawa ako, syempre, you will slap and you will card down para mabigay mo din, maging totoo ka sa sarili mo. Gusto ko kasi makilala kasi. Pero sa totoo lang, tayo investor din talaga. Hindi din ako mag-invest. Kapag nakita ko na may na maganda pag-investan at babalik may return, may magandang return yung aking pag-investan, mag-invest talaga ako. Isa sa mga na-invest ko dito is yung Houseware Plaza. Isa ko sa mga investors niya. Ito bro, muntik na rin sa maging part holder ka dito Sa Albinos. Yes, matagal na. Ako? First siguro nung ako, 4th year high school. 4th year high school pala nag-invest na kasi ako. Sa family namin. Kasi nag-invest talaga ako. So, naniniwala ka naman sa kakayahan ni Ian. Opo. Pero, dati kasi ganun siya kasi successful. Ngayon kasi nalubog siya sa utang. So wala na lahat ng mga sinasabi niya na wala na, no bro? Imagination lang pala, bro. Hindi kasi ang totoo niya na baka pwede akong mag-utang lang din. May utang din kasi ako. Utang lang din natin ako, bro. Kasi nakita ko, bro, may mga goals yan si Danica. Baka may pwede. Velvet box yan, bro. Velvet box yan? Yung iba galing velvet box. Joke lang doon, ika. Pero bro, di ba sabi mo may gusto kang mga itanong sa kanya? Sige. Bigyan kita ng chance na mabawi mo yung pinakita impressions mo kay Danica. So Danica, hindi ako lawyer, hindi ako engineer. Seaman siya. Isa akong seaman. Totoo yan. Isa akong seaman. And dati rin akong teacher sa Lourdes. And yun talaga ako. And ngayon nagbablog kami. Nagbablog. Ito yung natin ngayon, main natin. Source of income. So, nakita ko sa'yo is deserve ng tulong mo bro kasi nakita ko napakasipag ni Danica. Kasi pumapasok ka pala ng mga trabaho. Opo. Tuwing kailan yan? Tuwing bakasyon lang? Opo. Dati bro, meron silang pwesto sa palengke. So bago Opo. siya pumasok, madaling araw pa lang, nagbabantay na siya sa palengke. Tapos diretso na siya sa school. Opo, ganun po yung Bakit ganun ka kasipag? din po ako kasi naawa na din ako kay mama at mag-isa lang po siyang tas yung kapag mag-isa po sa palengke, mahirap po talaga kasi nagtitinda po ako nun mag-isa. Tapos ang hirap talaga pag mag-isa, pag may order sa'yo, hatid mo walang mabantay. Ano yung pinaka-mahirap or hindi magandang experience na na-experience mo dun sa palengke? Na nakawa na ba kayo dyan? Ay, wala pa naman po. Yung lang po, yung may mga tao po kasing sasabihin, di pa sila nasuklian, kahit nasuklian na sa sobrang dami ng customer nun, yung mga nakaraan po. Parang mga scammer? Opo, tas yung mabayad ng fake money ba po. May mga fake money?
So yun naman lang yung mga pinaka na-experience mong hindi maganda sa palengke so far, no? Yung mga ano din po, yung mga ano tawag dyan, yung mga parehong paratinda din po. Tapos, kunyari, kami po yung nagkukuha doon sa supplier ng mga gulay. Tapos, kumbaga, sinusulot po. Yung tataasan niya po yung presyo para sa kanila na po magbagsak. Ganun. Kaya nawawalan po si mama ng paninda. Kukunti lang yung ganun po yung kalakaran sa palengke. So yun pala yung mga mahirap na part. Gano'n ka na katagal na tutulungan ni Kalingap Dan? Simula po nung ngayong taon po. Ilang buwan na? Mga ilang buwan na? Mga 3 months, ganyan. Hanggang ngayon po. Gaano 6 ba months. nabago yung buhay mo simula nung natagpuan ka niya, Kalingap Dan? Malaki pong tulong po yung natagpuan ako ni Kalingap kasi dati po pag mapasok ako, iniisip ko lagi kung paano naman sa susunod na semester kung saan na naman kukunin ni mama yung pan-tuition ko, kung makakatuloy pa ba ako. Nung natagpuan ba ako ni Kalingap Dan, which is sila sila Ate Rhea po yung naka-scout po sa akin, in-offer po nila ako kay Kalingap Dan. Ang laking tulong po kasi hindi ko na po inisip yung pang-tuition ko kasi nagbibigay po siya ng pera na binabayad ko po sa tuition. Iniipon mo? Opo, tas kapag bayaran na po, binabayad ko na po talaga lahat para hindi naisip. So malaking tulong si Kalingap Dan sa buhay mo ngayong panahon. Anong year mo na ba ngayon? Second year na po. Second year college? Ayun mga kalinga, para makapagtayo nga pa si Danica, bigyan na natin siya ng pang dagdag, pang tuition mo ulit? Bayad na ba ang tuition mo ngayon, Sem? Or may pang bayad ka na? Yung binigay niyo po nung ginamit ko muna po siya pang requirements kasi dito. Tapos sabi ko po, ibabalik ko na lang po siya pag sahod ko. Kasi hindi pa naman po kami na-enroll po baga. Kasi di ba priority mo is yung tuition? Apo. Sa mga binibigay ko, doon mo nilalagay. Magkano ba tuition mo ngayong Sem? Yung nabanggit ko po sa'yo, 30. 30? Opo. Siguro less pa man po yun kapag may mga man po. Depende po yun kasi. Depende po yun sa mga kasi puro kami laboratory. Tas, depende po kung nagtaas po talaga yung babayaran namin. Ito pandagdag. 1, 2, 3, 4, 5 galing sa anonymous sponsor. Binigyan ka ng 5,000, Danica. Maraming salamat po sa anonymous sponsor na nagbigay ng perang 5,000. Malaking tulong po ito sa akin. And ito naman ay galing sa akin, pandagdag 3,000. Danica. So, Salamat po. Magka na yan, makakaipon na, pag-ipon mo naman, pang tuition. Pero bigyan mo si mama mo. Lagi po akong nabigay kay mama kapag nabigay ka po, hinahati ko po. Grabe, no, kahit di ganun kalaki nabibigay ko kay Danica, pero kapag na nababudget at nakakapag pa siya sa tuition, nadadagdagan pa. No, malaking tulong pa rin naman yung mga ginagawa natin sa mga pagbablog. Kada mo po, malaking tulong po yung kada chat nyo po sa akin na may kasi sabi ko, makakadagdag na talaga yun sa ko. Lalo na iniisip po ni mama sa ngayong second year po. Iniisip niya na magtigil po sana ako kasi nahirapan yung mga utang nga po niya kasi halos nabaon po siya baga sa utang sa palengke gawa nung sa kuya ko. Kaya sabi niya, ay sa review. Opo, tas hindi naman po totally nagbibigay yung kuya ko kasi nag-iipon daw po siya para sa pag-take niya ulit ng board exam. Sabi niya, hindi niya alam kung makakabigay pa daw po siya sa mga susunod na paano kung hindi naman po tayo baga syempre kailangan niya din po magtabi para sa kung Sa ba? Sa isang SEM mo, ilang buwan yan? Sa isang SEM po, mga 5 or 3. Ganun. Ay, 3 lang po yata yun. 3 months, isang SEM? Isang SEM po. 3 months. Ilang SEM ba kayo? 2 po. Okay. So, di ba 3 dapat to 5 po yata yun. 3 to 5. babayaran mo agad yung isang SEM mo? Sa isang SEM Pagkatapos, po, no? sa isang SEM po, dapat bago mag-final kami, bayad na po yung tuition ko. Buo na po yun. So, ayun ako, hindi ko naman din pinapangako diba, sa'yo na mababayaran natin lahat ng tuition niya. Kaya nga po, parang nag-ano din po kami para
ano din po baga, in case na wala pong tulong, ready din po kami Ready na kayo. ano. Parang ano, Apo. may Di- dumating man sa inyong tulong or wala galing sa akin is ano kayo, Apo. meron kayong Apo. handa kayo, no? Apo. May Kaya pagkukunan talagang po kami. Hindi sila nag-aantay or nag-aabang, no? Nag-aabang ng galing sa atin. Talaga nagsisikap din sila dahil. Kaya ngayon, nagtatrabaho siya, no? So, ito makakaipon ka dito ng Makakaipon po ako Mahigit kasi isang ang buwan, 2 buwan din. sahod naman po dito is weekly. Sa Okay isang naman. buwan po, 4 na sahod po. Oo, so malaking bagay yun. No? Pwede mo na maipon yan isang sem mo. Tapos Lalo- syempre, pag nag-vlog ulit tayo, magbibigay pa rin ako ng pang-ipon mo. Lalo na po kung matuloy-tuloy po ako kahit part-time kasi kung weekly po ang sahod dito, malaking tulong po siya sa allowance ko. Kahit, di ba sabi mo, pag nag-part-time ka, kalahati na lang ang sahod mo sa isang araw. Pero malaking tulong pa rin yung sa ano mo, pang baon-baon. At makakabawas kay mama mo ng ano, gastusin at isipin, no? Yan. Sa mga gusto pong magbigay ng tulong, message kayo sa Facebook page ko, Kalingap Dan. So, ano gusto mong sabihin, Danica, sa kay Ian, baka nagagalit ka kay Ian, di naman. Ang masasabi ko lang po, thank you po kasi panibagong dahil po sa inyo, may tulong na naman po kayong naihatid lalo po sa Anonymous sponsor na nagbigay ng pera, pandagdag po, tapos bibigyan ko din po sila ng pandagdag puhunan niya. Tapos sa mga K-Boys po, Yan, K-Boys. K-Boys po, maraming salamat po sa inyo kasi nagkaroon po ako ng chance na ma-meet po kayo. Lalo ka Lalo ka lang daw, bro. Hindi ka na makakalimutan, bro. Ako nga pala si Ian. Sige po. Lawyer! Pero sa lahat ng sinabi niya, ano yung pinaka-pinaniwalaan mo? Simula umpisa. Yung seaman po. Totoo yun. Totoo yun. So, ayun. Thank you kay Kuya Nel, kay Norman, Thank you po. kay Kuya David. Sinamahan na tayo dito. At kay Ryan. Thank you po. So, bye-bye po. Salamat po.